Idol, panoorin nyo ang paggawa ng ganito, voltage strap sa taga. Good morning mga lods. Gagawa tayo ng trap sa taga. Pero kuryente ito. Voltage strap. Kuryente ito ha. Yan, binutas ko yung screen para magkasya itong basong aluminum. Stainless pala ito. Butasan ko ng 3 rito sa puwit. Pangalawa. Pangatlo. Para dyan ito, tornilyo yan sa kahoy. Ibuwoods ko yan sa kahoy. Dyan. Dito naman, butas ko ito para paglagyan ng tornilyo dun sa wire. Ikakapit sa wire yung tornilyo dito. Ito. Yan. Ito naman, gumawa ako ng parang U-tax. Ito, siya kung ipapag-staple dyan para hindi gumalaw yung screen, i-stapler ko dyan sa kahoy. Oh, yan oh, 'di ba? Naka-stapler na. 'Yun ang stapler ko. Gumawa lang ako sarili niyan. I-stapler ko 'yan sa paligid nitong screen para talagang hindi gumalaw 'yan. Okay, pupwesto na natin itong basong stainless. Igigit na lang natin para hindi mag-touch. Masamang magkaroon ng touching yung screen at saka itong stainless na baso. Mag-short yan. Dito sa guhit na ito, dyan ko siya papagitna. Ayan o. Bubutasan ko rito para magkaroon ng daan yung isang wire, yung line 1 dito dadaan. Itong puting ito o kaya pwede rin itong isa, itong itim, ito, yan ang line 1, yung itim na yan, line 1 papunta yan sa baso dito, dyan yan ikukunik yan. Tandaan nyo ang paggawa mga loads, effective ito, itong current trap na ito sa mga daga, malalaking daga, huli nito, patay siya dyan pag sumagi siya riyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung voltahe na dadaan dito.
Okay na itong line 1. Nakakabit na ang line 1. Itong puti naman ang gagawin nating line 2. Dito na sa screen yan nakatouch. Dito natin yan i-contact sa screen. Ito mga loads, tutorial ito. Itinuturo ko rito kung paano paggawa ng voltage strap sa mga daga. Malalaking daga. Kaya nitong patirikin, patay sila rito. Testingin na natin ng tester. Tingnan natin kung ano ang kanilang continuity. Dito sa prong to prong. Itong plug, isang linya. Dito ikakabit. Ayan. Teka, hindi nyo nakikita eh. Ayan, pumapalo. Pumapalo sa tester. Oh. Sa screen ha. Yan yung line 2, puti, screen. Lipat natin dito sa itim. Di ba yung itim dyan nakatat sa baso yan? Yan yung line 1. Okay. Kung itong dalawang ito, wala naman silang contact. Okay. Maganda. Dito, i-wood screw natin yung baso. May 3 wood screw dito eh. Yung binutas natin kanina. Hindi talaga siya papalag dyan kahit pa sipain at anuhin yan ng malalaking daga. Hindi yan gagalaw. Pangalawang test. Test ulit. Nakapix na yung baso eh. Stainless yung baso na yan. Ganun din sa testing natin kaninang una. Okay. Mapalo. Good. Dito. Yung line na itim. Lipat sa kabila. Good. Ayos. Okay, di ba? Idikit na natin ang husto itong line 1. Kailangan nakadikit ng maganda yan dyan. May ginawa na akong kanal sa kahoy eh. Sisingit natin doon sa kanal yan. Ayan. Okay na yan. Okay, tibay oh. Ganda no? Gandang percussion instrument ito eh. Okay, nakita nyo na yung loob ha. Pinakita ko na sa inyo. Dito tayo. Testingin natin to ng merong voltahe na. Gagamitan natin ito ng AVR. Doon natin isasaksak sa AVR to. Ito, nakita nyo na. Ito.
234 volts. AC yan. Nakita nyo? 235, 36 AC. Patayin na natin. Delikado ako dyan. Naka-open lahat yun. Wala naman akong protection. Ingat kayo, doble ingat mga lods sa pagtitest ng ganun. Voltage checking na po yun. Huwag kang masagi doon, patay ka. Nilagyan natin ng cover. Ito yung water gallon ng mineral water. Protection natin para hindi tayo makuryente. Okay, pagkatapos natin yung umang, atin ang pandawin ito kinabukasan. Ito na. Tang huli, patay. 235 volts yan. Effective talaga ang voltahe. 235 volts. Okay, labas natin. Bunutin natin sa pagkasaksak. Ito yung nakasaksak. Patay na yan, wala nang kuryente yan. Maaga pa na kuryente na ito. Ito, matigas na. Oh.